ang sikat ng araw sa umaga, ay nagpinta ng gininto ang guhit sa maliit na apartment habang si Chloe Martinez ay nakatayo sa harap ng kanyang salamin. Inaayos ang kanyang nail blazer sa ika-10 beses. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pinapantay niya ang kanyang maitim na buhok. Sinusubukang pakalmahin ang mga butterfly sa kanyang sikmura. Ngayon ang araw na pinaghandaan niya mula nang magtapos siya 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang interview sa Sterling Communications, ang pinaka-prestihiyosong marketing firm sa lungsod. Kaya mo iyan, Mia. Tawag ng kanyang lola na si Rita mula sa kusina. Ang amoy ng sariwang kape at toast ay pumuno sa maliit na espasyo na ibinabahagi nila. Sa edad na 72, pinalaki ni Rita Martinez si Chloe mula noong siya ay 8 taong gulang. Nagtatrabaho ng double shifts sa hospital cafeteria upang makapag-aral ang kanyang apo sa kolehiyo. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay lumalim kapag ngumiti siya at ang kanyang pilak na buhok ay palaging perpektong nakapinbak sa kabila ng maagang oras. Kinuha ni Chloe ang kanyang later portfolio, isang regalo mula kay Rita na mas mahal pa kaysa sa kaya nilang bilhin at hinalikan ng pisngi ng kanyang lola. Ang interview ay eksaktong 10-0. Particular na sinabi ni Mr. Thompson na hindi nila tinatanggap ang lateness. Sabi niya, sinuri ang kanyang telepono. Alas, 8:32 na. At kailangan niyang sumakay ng 2 bus upang makating sa Dagaon. Ang kumpanyang iyan ay mapalad na makuha ka, sabi ni Rita. Idiniin ang isang travel mug ng kape sa mga kamay ni Chloe. Tandaan mo, kung ano ang palagi kong sinasabit sa iyo. Ang kabaitan ay nagbubukas ng mas maraming pinbo kaysa sa ambisyon. Mumiti si Chloe sa karunungan ng kanyang lola. Pagaman, ngayon ay kailangan niya ng ambisyon ng higit pa sa kabaitan. Ang trabahong ito sa Sterling Communications ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ang kanyang tiket upang sa wakas ay mabigyan si Rita ng komportableng buhay na nararapat sa kanya pagkatapos ng mga taon ng sakripisyo. Ang unang bus ay dumating sa oras. Nakahanap si Chloe ng isang upuan malapit sa bintana, sinuri ang kanyang mga tala sa huling pagkakataon. Sinasaulo niya ang bawat detalye tungkol sa Sterling Communications, mula sa kanilang kamakailang campaign para sa luxury watch hanggang sa kanilang pagpapalawak sa social media marketing. Hindi lang ito anumang trabaho. Ito ang kanyang pangarap na posisyon bilang isang junior marketing coordinator na may silid para sa pagsulong. Ang kanyang telepono ay bas ng isang text mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Nina Foster. Pay talig today. You're going to brush glass interview. Coffee celebration tonight regardless of what happens. Ngumiti si Chloe, nagpapasalamat para sa walang tigil na suporta ni Nina. Naging roommates sila hanggang noong nakaraang buwan nang lumipat si Chloe pabalik kay Rita upang mag-ipon ng pera. Naiintindihan ni Nina ang financial pressure ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Nagtatrabaho ng double chef sa downtown coffee shop para lang makaya ang kanyang studio apartment. Habang ang boss ay umiikot sa mga kalye ng lungsod, pinanood ni Chloe ang mga neighborhood na nagbabago mula sa residential patungo sa commercial. Ang mga glass tower ay sumasalamin sa liwanag ng umaga at ang mga tao na nakasuot ng mamahaling suit ay naglalakad ng may layunin sa mga sidewalk. Sa lalong madaling panahon, magiging isa siya sa kanila. Isang profesional na may matatag na kita at benefit. Ang paglipat sa pangalawang boss ay naging maayos at sinuri ni Chloe ang kanyang lelo.
15. Perpektong oras upang makarating sa Sterling Communications na may 15 minuto pang natitira para sa panghuling paghahanda. 3 block mula sa kanyang destinasyon, ang bus ni Chloe ay biglang huminto. Ang trapiko ay ganap na naipon na may mga kotse na bumubusina at ang mga driver ay mukhang frustrated. Idiniin niya ang kanyang mukha sa bintana at nakita ang problema. Isang makinis na itim na Mercedes ang nasira sa kanang line na nagdulot ng malaking bottleneck sa panahon ng rush hour. Sinuri ni Chloe ang kanyang telepono ng balisa. 4 na po. Maaari pa siyang makarating kung ang trapiko ay lilinaw sa susunod na ilang minuto, ngunit bawat segundo na lumipas ay nagpaparamdam sa kanya na mas nerbiyoso. Ang ibang mga pasahero ay nagmumura tungkol sa pagkaantala. Ang ilan ay bumaba na upang maglakad. Sa pamamagitan ng bintana ng bus, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng isang mamahaling charco suit na nakatayo sa tabi ng Mercedes. Ang kanyang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga. Maging mula sa malayo, masasabi niya na siya ay frustrated. Ang kanyang maitim na buhok ay medyo magulo. At patuloy niyang dinadaan ang kanyang kamay dito habang naglalakad siya sa tabi ng kanyang disabled vehicle. Si Janice Harrison, bagaman hindi pa alam ni Chloe ang kanyang pangalan, ay frustrated. Ang founder at CEO ng Harrison Technologies ay dapat na nasa kanyang opisina para sa isang mahalagang board meeting sa loob ng 20 minuto. Ang kanyang karaniwang driver ay nag-kautinsik. Pinipilit siyang magmaneho ng sarili niya sa kanyang backup car na tila pinili ang pinakamasamang posibleng sandali upang masira. Carlos, kailangan mong magpadala ng ibang kotse, kaagad, sabi ni Janice sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay mahigpit sa stress. Ang makina ay namatay lang at humaharang ako sa trapiko sa gitna ng downtown. Pinapanood ang eksena, naramdaman ni Chloe ang isang pamilya na paghila sa kanyang dibdib. Palaging tinuruan siya ni Rita na tulungan ang iba kapag kaya niya, kahit na hindi iyon convenient. Ang lalaki ay mukhang tunay na nalulungkot at ang trapiko ay lumalala bawat minuto. Sinuliapan niya ang kanyang relo muli. 20. Kung bumaba siya sa bus na yon upang tumulong, tiyak na late siya para sa kanyang interview. Si Mr. Thompson ay malinaw tungkol sa punctuality sa panahon ng kanilang phone screening, ngunit may isang bagay tungkol sa sitwasyon ng lalaki ang nag-resonate sa kanya. Baka ang paraan ng patuloy niyang pagsuri sa kanyang relo o kung paano siya humingi ng paumanhin sa bawat driver na bumubusina na dumaan. Mukha siyang tulay na humingi ng paumanhin pa sa abala na idinudulot niya. Bago pa niya talk herself out closet, tumayo si Chloe at nagpunta sa harap ng bus. Excuse me, kailangan kong bumaba rito, sabi niya sa driver. Lagi, stuck tayo sa trapiko. Sigurado ka bang gusto mong maglakad mula rito? Tanong ng driver, iginagawi ang kaguluhan sa labas. Sigurado ako, sagot ni Chloe, bumaba sa bus patungo sa mainit na hangin ng umaga. Narinig niya ang driver na bumubulong tungkol sa mga baliw na pasahero habang sumasara ang mga pinto sa likod niya. Umiwas sa pagitan ng mga nakahinto na kotse. Lumapit si Chloe sa nakatirang Mercedes. Ang lalaki ay nasa telepono pa rin. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya habang ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa kabilang dulo. Excuse me, awon ni Chloe. Idinaas ang kanyang boses sa ibabaw ng mga bisina. Kailangan mo ba ng tulong? Nakita
ang isang batang babae na nakasuot ng profesional na damit na lumalapit sa kanya. Ang unang naisip niya ay kung gaano kakaiba na may huminto at alok ng tulong sa gitna ng isang traffic jam. Ang kanyang pangalawang naisip ay kung gaano kabait ang kanyang kayumangging mga mata sa kabila ng malinaw na pag-aalala sa kanyang mukha. Napakabait mo na alok, sagot ni Janice, tinatapos ang kanyang tawag. Ngunit ayaw kong late ka sa pupuntahan mo. Mukha kang may mahalagang pupuntahan. Sumuliyap si Chloe sa kanyang relo. Jane, awat na titwal ka. Mayroon akong mahalagang appointment. Ngunit baka matulungan ko kaagad. Ano sa tingin mo ang problema? Si Jamis ay nagawin ng walang magawa sa kanyang kotse. Namamatay lang ang makina. Walang babala, walang kakaibang tunog. Huminto lang. Inilagay ni Chloe ang kanyang portfolio sa sidewalk at lumapit sa nakatirang Mercedes. Masasama mo bang tingnan ko? Paano? Ang tiyuhin ko ay nagmamay-ari ng garage noong lumaki ako. Nagturo iyon sa akin ng ilang bagay tungkol sa mga kotse. Sagot ni Chloe nang may maliit na ngiti. Tinaas ni James ang isang kilay, malinaw na aalinlangan, ngunit humanga sa kanyang kumpiyansa. Talaga? Sa outfit na yan. Bago ang suit, ngunit hindi ang kaalaman. Sagot ni Chloe, bahagyang ni roll top ang kanyang manggas at inangat ang hood. Ang engine, bay ng Mercedes, ay malinis at komplikado. Ngunit nakita niya ang sapat na problema sa coach kasama ang kanyang tiyuhin na si Miguel upang makilala ang mga karaniwang problema. Sumandal siya sa ingin. Maingat na huwag hayaan ang kanyang blazer na hawakan ang anumang madulas at sinuri ang iba't ibang component. Pagkatapos ng isang sandali, nakita niya ang isyo. Isang maluwaw na battery terminal na vibrate at kumalas na pinuputol ang power sa engine. Sa tingin ko nakita ko ang problema mo. Ano dyan ni Chloe? Itinuro ang disconnected cable. Ang iyong negative battery terminal ay kumalas. Malamang na dahil sa lahat ng stop and go traffic ngayong umaga. Tumingin si James sa kanyang balikat. Umanga sa kabila ng kanyang sarili. Seryoso ka ba? Ganoon lang kasimple. Minsan ang pinakasimpleng problema ang nagdudulot ng pinakamalaking headache. Sagot ni Chloe, mainat na muling ikinonekta ang terminal. Ang kanyang mga kuko, na espesyal na ginawa para sa interview, ay bahagyang kumamot sa metal, ngunit wala siyang pakiam. Subukan mo na itong simulan, ngayon. Tumula si Jamie sa driver's seat at pinihit ang susi. Pagad na umingay ang Mercedes, ang makina nito ay tumatakbo ng maayos na parang walang nangyari. Lumabas siya ng kotse na may tingin ng pagkamangha at pasasalamat. Hindi ako makapaniwala, sabi niya, umiilin. Iniligtas mo lang akong mula sa isang napakasamang umaga. Paano kita pasasalamatan? Pinunasan ni Chloe ang kanyang mga kamay sa isang tissue mula sa kanyang purse at sinuri ang kanyang relo. Lumubog ang kanyang puso nang makita niya ang oras. Chen, safety ko. Ang kanyang interview ay sa loob ng 2 minuto at 6 na block pa ang layo niya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang pasalamatan ako, sabi niya, dinampot ang kanyang portfolio na may bahagyang nanginginig na mga kamay. Masaya lang ako na nakatulong ako. Agad na napansin ni James ang kanyang pagkabalisa. Late ka para sa isang mahalagang bagay, hindi ba? Dahil huminto ka upang tulungan ako. May job interview ako sa loob ng 2 minuto. Inamin ni Chloe.
sinusubukang itago ang pagkadismaya sa kanyang boses. Ngunit ayos lang. Magkakaroon ng ibang mga pagkakataon. Kahit na sinabi niya ang mga salita, alam niya na hindi iyon totoo. Ang Sterling Communications ay nakakatanggap ng daang application para sa bawat posisyon. Ito ang kanyang on-shot at pinili niyang tulungan ang isang estranghero sa halip na tiyakin ang kanyang kinabukasan. Hayaan mo akong ihatid ka, inalok ni James kaagad. Yan lang ang maaari kong gawin. Alinlangan si Chloe. Ang pagsakay sa isang kotse kasama ang isang ganap na estranghero ay labag sa bawat sakitirol na natutunan niya. Ngunit may isang bagay tungkol sa lalaking ito ang tila mapagkakatiwalaan at desperado siya. Hindi ko alam ang pangalan mo, sabi niya, bagaman gumagalaw na siya patungo sa passenger door. Shanes, sagot niya, binuksan ang pinto para sa kanya. At ikaw? Chloe Martinez, sagot niya, dumulas sa marangyang leader. Si ang interview ay sa Sterling Communications sa Fast Street. Ang ekspresyon ni James ay kumisap sa isang bagay, sorpresa. Pagkilala, o baka aalala, ngunit lumipas iyon ng napakabilis na hindi napansin ni Chloe. Kilala niya ng husto ang Sterling Communications. Sa katunayan, isinasaalang-alang niya ang pagkuha sa kanila bilang bahagi ng kanyang diskarte sa pagpapalawak. Nagmaneho si Janice ng may kasanayan sa downtown traffic, kumukuha ng mga shortcut na alam lamang ng isang taong pamilyar sa lungsod. Ang Mercedes ay dumulas ng maayos sa mga kalye, abang ginagabayan siya ni Chloe sa Sterling Communications Building. Kaya, anong uri ng job interview ito? Tanong ni Janice, punay na usyoso, tungkol sa babaeng alay ng kanyang sariling pagkakataon upang tulungan siya. Marketing coordinator position, sagot ni Chloe. Sinuri ang kanyang hitsura sa mirror. Ito ang aking pangarap na trabaho, sa totoo lang. Naghahanda ako sa loob ng ilang buwan. Ano ang nagpaparamdam na ito ang iyong pangarap na trabaho? Nagtanong si James, nagnanakaw ng sulyap sa kanya, habang naligit niya ang trapiko. Ang mukha ni Chloe ay nagliwanag habang nagsasalita siya tungkol sa marketing strategy, consumer psychology, at brand development. Naramdaman ni James ang sarili na tunay na humanga sa kanyang kaalaman at pasyon. Hindi lang ito isang taong naghahanap ng anumang trabaho. Punay niyang naiintindihan at mahal ang field. Narito na tayo, anunsyo ni James habang humihinto sila sa harap ng kumikinang na Sterling Communications Building. Ang orasan sa dashboard ay nakasulat na 10:07. Sumugod si Chloe sa lobby ng Sterling Communications. Ang kanyang mga heels ay nagki-click sa marble floor habang nagmamadali siya sa elevator. Ang receptionist, isang matigas na babae sa kanyang 50s, ay tumingin sa kanya nang may malinaw na ayaw nang lumapit siya sa front desk ng 10. Siyan. Nandito ako para sa aking interview kay Sir Kamson, sabi ni Chloe. Bahagyang wala sa hininga. Ako si Chloe Martinez. Alam kong late ako ng ilang minuto. Ngunit may traffic ko at partikular na nagbigay ng utos si Mr. Kamson na ang sinumang darating pagkatapos ng 10:00 ay hindi seen. Malamig na sumingit ang receptionist. Umalis siya para sa ibang meeting 5 minuto na ang nakalipas. Naramdaman ni Chloe ang mga salita na tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Mayroon bang paraan upang mag-reschedule? Tumutulong ako sa isang tao sa isang car emergency at hindi nag-reschedule si Mr. Thompson. At ikaw,
Sagot ng babae, hindi man lang tumitingin mula sa kanyang computer. Magandang araw, Miss Lartines. Nakatayo sa malinis na lobby, napapalibutan ng mga award at pagkilala para sa mga marketing campaign na pinag-aralan niya ng relihiyoso. Naramdaman ni Chloe na gumuho ang kanyang mga pangarap sa paligid niya. Ang portfolio sa kanyang mga kamay ay biglang naging mabigat, puno ng paghahanda na hindi makikita. Habang naglakad si Chloe ng dahan, pabalik patungo sa building exit, nakita niya si James na naghihintay sa tabi ng kanyang Mercedes. Nagparada siya ng iligal sa isang loading zone. Tila walang pakialam sa potensyal na tikit. Kumusta ang takbo? Tanong niya. Bagaman sinabi na lang kanyang ekspresyon ang sagot. Hindi nila ako titingnan. Sagot ni Chloe. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Late ako ng 9 minuto. At tila hindi iyon mapapatawad sa kanilang mundo. Naramdaman ni James ang pagnagsa ng galit para sa Sterling Communications, bagaman itinago niya iyon. Anumang kumpanya na magpapaalis sa isang tao dahil sa 9 minuto, lalo na ang isang taong late dahil sa pagtulong sa iba, ay malinaw na hindi nakakaintindi sa halaga ng karakter. Humihingi ako ng paumanhin. Sabi niya ng tapat, kasalanan ko ito. Tinutulungan mo ako noong dapat ay pinoprotektahan mo ang sarili mong interes. Umiling si Chloe. Gumawa ako ng pagpipilian. Palaging sinasabi ng lola ko na ang kabaitan ay mas mahalaga kaysa sa personal na pakinabang. Sa tingin ko, ngayon, napatunayan ko na talagang naniniwala ako diyan. Pinag-aralan ni James ang kanyang mukha. Walang bakas ng pagsisisi sa kabila ng kanyang malinaw na pagkadismaya. Ang babaeng ito ay nag-alay ng isang malaking pagkakataon para sa isang ganap na estranghero at hindi man lang galit tungkol dito. Sa kanyang mundo ng walang awang business dealing at kalkuladong desisyon, ang ganoong tunay na altruist ay halos hindi maiisip. Maaari ko bang bilhan ka ng kape? Kinalok ni James. Alam kong hindi iyon makakabawi sa nangyari, ngunit gusto kong gumawa ng isang bagay. Tiningnan ni Chloe ang mabait na estranghero na naghatid sa kanya sa kanyang interview at ngayon ay nag-aalok ng ginhawa sa kanyang pagkadismaya. Sa kabila ng lahat ng nagtamali, nakita niya ang sarili nang ngumingiti. Ang kape ay parang perpekto, sabi niya. Kailangan ko ng isang kaibigan ngayon. Naglakad silang magkasama palayo sa Sterling Communications. Wala sa kanila ang nakapagtanto na ang sandali ng pagkadismaya na ito ay sa huli ay magiging pundasyon ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Minsan ang pinakamahalagang mga pinto ay bumubukas lamang pagkatapos na magsara ang iba. At minsan, ang pagtulong sa isang estranghero sa isang abalang kalye ang unang hakbang patungo sa isang pambihirang kinabukasan. Ang maliit na downtown cafe ay abala sa enerhiya ng umaga habang sina Janice at Chloe ay nakahanap ng isang tahimik na sulok na mesa malapit sa bintana. Ang aroma ng sariwang kape ay pumuno sa hangin at ang malambot na jazz music ay tumugtog sa background. Ibinabarot ni Chloe ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang mainit na mob. Nakakahanap ng ginhawa sa simpleng kasiyahan nito pagkatapos ng pagkadismaya sa umaga. Kaya, sabihin mo sa akin ang tungkol sa sarili mo, Chloe Martinez, sabi ni James. Tunay na usyoso tungkol sa babaeng nagpabago sa kanyang umaga ng dramatically. Inalis niya ang kanyang suit jacket, mukhang mas relaxed, sa kabila ng mamahaling relo sa kanyang pulso at ang banayad na mga palatandaan ng kayamanan na hindi napansin ni Chloe. Wala masyadong masabi. Sagot ni Chloe na may ngiti.
recent college graduate. Nakatira kasama ang lola ko. At tila onkoyebo ayon sa Sterling Communications. Nagdududa ko na totoo yan, sabi ni Janice. Hinalo ang kanyang kape ng nag-iisip. Ang sinumang makakapag diagnose ng problema sa kotse sa isang business suit at pumili na tulungan ng isang estranghero kaysa sa sarili nilang interes ay malinaw na may mahahalagang katangian. Pinag-aralan ni Chloe ang kanyang mukha, napansin ng taos. Puso na interes sa kanyang mga mata. May isang bagay na kakaiba kay Janice. Isang kumpiyansa na nagmula sa higit pa sa magandang hitsura o mamahaling damit. Kumusta ka naman? Ano ang ginagawa mo kapag hindi ka nagkakaproblema sa kotse, sa mga traffic jam? Nayag, alinlangan si Janice sandali. Masyado siyang sanay na alam ng mga tao kung sino talaga siya, kaya ang anonymity na ito ay naramdaman na parehong kakaiba at nakakapresko. Nagtatrabaho ako sa technology, sabi niya, na totoo. Problem solving, team management. Ganoong uri ng bagay. Mukhang mahalaga, napansin ni Chloe, napansin ang kalidad ng kanyang suit at ang paraan ng pagdadala niya sa sarili. Siguro matagumpay ka riyan. Ako ay mapalad. Sagot ni James nang may pagpapakumbaba. Ngunit ang tagumpay ay nangangahulubang iba't ibang bagay sa iba't ibang tao. Ngayong umaga, halimbawa, mas natagumpay ka kaysa sa akin. Paano? Ako ang miss sa aking interview. Nagtagumpay ka sa pagiging uri ng tao na pinalaki ka ng iyong lola, sabi ni James nang mahina. Iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Naramdaman ni Chloe ang init na kumalat sa kanyang dibdib sa kanyang mga salita. Sa isang umaga, na puno ng pagkadismaya, ang pag-unawa ng estranghero ay nangangahulugang higit pa sa kaya niyang ipahayag. 3 linggo ang lumipas mula noong mapalag na umaga. At ang buhay ni Chloe ay nanilahan sa isang routine na hindi niya plainano. Nagtatrabaho, part-time, sa Morrison bookstore sa downtown at nagtuturo sa mga high school student sa gabi. Halos hindi siya nagkakasya. Ang trabaho sa bookstore ay nagbabayad ng minimum wage, ngunit gusto niya ang napapalibutan ng mga kwento at pagtulong sa mga customer na makahanap ng kanilang susunod na magandang babasahin. May balita bang mula sa Sterling Communications? Tanong ni Nina Foster abang pinupunasan niya ang mga mesa sa Brew and Bien, ang coffee shop kung saan siya nagtrabaho. Ang auburn hair ni Nina ay nakatali sa isang practical na ponytail at ang kanyang birding apron ay may coffee stain mula sa abalang umaga. Wala, sagot ni Chloe, naglalagay ng mga ibinalik na libro sa fiction section ng tindahan. Nagpadala ako ng 3 follow-up email at tumawag ng 2 beses. Hindi man lang nila ako papalagan na mag-reschedule. Sumimangot si Nina, huminto sa paglilinis. Kawalan nila. Sana ay ni-revolutionize mo ang kanilang marketing department. Salamat sa confidence boost, sabi ni Chloe. Bagaman hindi niya maitago ang pagkadismaya na nananatili pa rin. Ang trabahong yon sa Sterling Communications ay kumakatawan sa lahat ng pinagtrabahuhan niya. Financial stability, career growth, at ang kakayahan na sa wakas ay alagaan si Rita sa paraan na inalagaan siya ng kanyang lola. Nagsasalita tungkol sa mga confidence boost. Sabi ni Nina na may isang mapanuksong ngiti. May lalaki na pumupunta rito halos araw, nagtatanong tungkol sa iyo. Tumingala si Chloe mula sa libro na inaayos niya. Nagtatanong tungkol sa akin. Anong lalaki? Matangkad, maitim ang buhok, mamahaling sulit, magandang ngiti.
Sabi niya, Janice ang pangalan niya, at nagkita kayong dalawa ilang linggo na ang nakalipas. Palagi siyang order ng malaking kape at nagtatanong kung nakita ka ba niya kamakailan. Naramdaman ni Chloe na lumaktaw ang kanyang puso. Madalas niyang naisip si James mula noong kanilang coffee meeting, nagtataka tungkol sa mabait na estranghero na nagpakita sa kanya ng ganoong hindi inaasahang awa. Ngunit inakala niya na hindi na magkukus muli ang kanilang mga landas. Mukha siyang interesado na makita kang muli. Nagpaturi si Nina, nasisiyahan sa malinaw na reaksyon ng kanyang kaibigan. Sinabi ko sa kanya na karaniwan kang pumupunta tuwing Miyerkules ng hapon upang mag-aral. Nina Foster, hindi mo sinabi, sabi ni Chloe, bagaman hindi siya ganap na galit tungkol dito. Inawa ko talaga. Masyadong maikli ang buhay upang hindi bigyan ng pagkakataon ang mga mababait na lalaki na hanatin ka. Miyerkules ng hapon, nakita si Chloe sa kanyang karaniwang mesa sa Brew and Ben, napapalibutan ng mga marketing textbook at mga job application. Determinado siyang panatiling matalas ang kanyang mga kasanayan habang naghahanap ng mga bagong pagkakataon, kahit na nangangahulugan yon ng pag-aaral sa sarili niyang oras. Ang pamilyar na shine ng pinto ay nagpatingala sa kanya at nahuli ang kanyang hininga nang makita niya si James na pumasok sa cafe. Agad niya siyang nakita. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tunay na kasiyahan. Chloe, sabi niya, lumapit sa kanyang mesa na may 2 tasa ng kape. Tanong kaya, ayang sorpresa. Masama ba kung sasama ako? Siyempre, hindi. Sagot niya ng mabilis. Isinasara ang kanyang textbook tungkol sa consumer behavior. Pagaman dapat kitang bigyan ng mabala, hindi ako ang pinakamahusay na kasama ngayon. Ang paghahanap ng trabaho ay nakakapagdulot ng depresyon. Inilagay ni James ang isa sa mga kape sa harap niya. Isang caramel macchiato, ang kanyang paborito, bagaman hindi niya maalala na sinabi niya iyo sa kanya. Wala pa rin swerte sa mga interview. Ilang tawag, ngunit walang promising. Inamin ni Chloe. Tila ang pagiging late sa pinakaprestihiyosong firm sa lungsod ay hindi maganda sa iyong reputasyon. Ang kanilang reputasyon ang dapat na nagdurusa, sabi ni James, nang may hindi inaasahang intensidad. Anumang kumpanya na humuhusga sa mga kandidato sa loob ng 9 minuto, sa halip na karakter ay malinaw na hindi karapat, dapat, sa iyong talento. Pinag-aralan ni Chloe ang kanyang mukha, naantig sa kanyang matinding pagdatanggol. Halos hindi mo ako kilala, James. Paano ka nagiging sigurado tungkol sa aking karakter? Dahil nakita ko kung sino ka noong mahalaga, sagot niya ng simple. Nang umagang yon sa trapiko, mayroon kang lahat ng dahilan upang lumampas sa kotse ko at protektahan ang sarili mong interes. Sa halip, pinili mong tulungan ng isang ganap na estranghero. Iyan ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Nag-usap sila sa loob ng higit sa 1 oras. Ang pag-uusap ay dumaloy ng natural mula sa mga adhikain sa career, patungo sa mga kwento ng pamilya, patungo sa ibinahaging interes. Nakikinig si James nang maingat habang inilarawan ni Chloe ang mga sakripisyo ng kanyang lola, ang kanyang sariling mga pangarap ng financial independence, at ang kanyang pasyon para sa malikhaing marketing strategy. Alam mo, sabi ni James nang iisip habang nagsimulang humupa ang kanilang pag-uusap. Maaaring alam ko ang ilang pagkakataon sa tech sector. Ang kumpanya ko ay palaging naghahanap ng mahuhusay na marketing professional. Lumaki ang mga mata ni Chloe. Talaga,
Anong uri ng kumpanya iyan? Mabilis na lumalaki. Ang innovative project. Magandang benefit. Sagot ni James, sadyang malabo. Gusto bang malaman ng higit pa? O naman, sabi ni Chloe, nakakaramdam ang asa sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo. Gusto kong malaman ang tungkol dito. Kinuha ni James ang kanyang telepono at scroll sa kanyang mga kontak. Hayaan mo akong ikonekta ka sa aming department. Maglalagay ako ng isang magandang salita. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na bahagi si James ng routine ni Chloe. Lumilitaw siya sa bookstore sa panahon ng kanyang shelf, browse sa business section habang ugnayan sa kanya sa mga uusap tungkol sa marketing trend at consumer psychology. Umisita siya sa ambience sa mga araw na taaraw siya roon, palaging nagdadala ng kanyang paboritong kape at nagtatanong ng mga thoughtful question tungkol sa kanyang mga ideya. Si Carlos Rivera, ang pinagkakatiwalaang assistant ni James at matagal ng kaibigan, ay pinanood ang develop na routine na ito ng may lumalaking aalala. Isang matalas na bihis na lalaki, sa kanyang unang bahagi ng 4 na may salt and pepper hair at isang analytical mind, si Carlos ay kasama ng Harrison Technologies mula noong mga unang araw nito. Sir, sa lahat ng nararapat na paggalang, ang sitwasyon na ito kasama si Miss Martinez ay nagiging komplikado, sabi ni Carlos sa panahon ng isa sa kanilang morning briefing sa penthouse office ni James na nakatanaw sa lungsod. Tumingala si James mula sa mga financial report na sinusuri niya. Anong sitwasyon, Carlos? Umisita kayo sa kanyang lugar ng trabaho, halos araw, sa loob ng 3 linggo. Kayo ay personal na kasangkot sa kanyang paghahanap ng trabaho at wala pa rin siyang ideya kung sino talaga kayo. Sabi ni Carlos, ang kanyang tono ay mainit, ngunit direkta. Ano ang mangyayari kapag natuklasan niya na si James mula sa downtown ay si James Harrison, founder at CEO ng Harrison Technologies? Inilagay ni James ang kanyang mga papel at naglakad sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame na aalok ng panoramic view ng lungsod. Sa isang lugar, sa ibaba, si Chloe ay malamang na nasa bookstore, pumutulong sa mga customer at nangangarap ng mas mahusay na kinabukasan. Wala pa akong nakilala na tulad niya, Carlos, sabi ni Janes ng mahina. Sa mundo ko, lahat ay gusto ng isang bagay. Pera, koneksyon, pagkakataon. Ngunit si Chloe ay hindi man lang alam kung ano ang maaari kong ialok sa kanya. Gusto niya ako kung sino ako. Hindi kung ano ang mayroon ako. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito mapanganib, sagot ni Carlos. Kapag nalaman niya na niloloko mo siya, mararamdaman niyang manipulated. Inamiti. Pinagtatrabahuhan mo ang inyong dalawa para sa heartbreak. Alam ni James na tama ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya kayang tapusin ang naging unay na relasyon ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon mula nang itayo niya ang kanyang empire, naramdaman niya na para siyang isang ordinaryong tao sa halip na isang target para sa mga gold digger at fortune seeker. Samantala, nagsimulang mapansin ni Chloe ang patuloy na presensya ni James sa kanyang buhay. Sa isang halo ng pasasalamat at pagkamausisa, tila lumilitaw siya tuwing kailangan niya ng isang kaibigan sa panahon ng mga nakakabahalang job interview. Mahirap na araw sa bookstore o mga sandali kung kailan ang financial pressure ay labis. Dinalhan kanya ulit ng bulaklak. Napansin ni Rita isang gabi habang si Chloe ay aayos na isang bukwet ng daisi sa isang mason jar. Sila ay simpleng bulaklak, hindi mamahaling rosas,
na sa paanong paraan ay ginawa silang mas makabuluhan. Sabi niya, ipinapaalala ko sa kanya ang ngiti ko. Sagot ni Chloe. Tiningnan ni Rita ang mukha ng kanyang apo nang may karunungan. Ang James na ito ay mukhang isang mabuting tao, Mia, ngunit inat ka sa iyong puso. Ang ibig kong sabihin ay ang mga lalaking may mamahaling damit at mamahaling relo ay karaniwang may mamahaling lihin. Sabi ni Rita, nang marahan. Siguraduhin mo lang na alam mo kung sino talaga siya bago ka mahulog ng malalim. Hinawakan ni Chloe ang simpleng gindong relo sa pulso ni James na napansin niya. Ngunit hindi kailanman kinuwestiyon. Tama si Rita. Ang lahat, tungkol kay James, ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kayamanan nang higit pa sa maaring mayroon ang isang karaniwang empleyado ng technology. Ngunit mahalaga ba yun? Wala siyang ipinakita sa kanya kundi kabaitan at respeto. Ang sumunod na araw ay nagdala ng hindi inaasahang balita. Tumawag ang OR Department sa Horizon Technologies upang schedule ng isang interview para sa isang marketing coordinator position. Halos hindi maitago ni Chloe ang kanyang pananabik habang ibinabahagi niya ang balita kay James sa kate. Gusto nilang makipagkita sa akin sa susunod na linggo, anunsyo niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Hindi ako makapaniwala na ang iyong rekomendasyon ay gumana ng napakabilis. Naramdaman ni James ang isang stab ng pagkakasala sa kanyang pasasalamat. Hindi niya alam na aari niya ang kumpanya na ang kanyang rekomendasyon ay talagang isang executive order o na ang R Department ay interview sa kanya bilang isang personal na pabor sa kanilang CEO. Magaling ka, sabi niya ng tapat. Maging ikaw lang. Iyan lang ang maaaring hilingin ng sinuman. Habang naghahanda si Chloe para sa kanyang interview sa Horizon Technologies, nakipaglaban si James sa lumalaking komplikado ng kanyang panlilinlang. Lumikha siya ng isang sitwasyon kung saan ang babaeng nahuhulog siya sa pag-ibig ay malapit ng magtrabaho para sa kanya nang hindi nalalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Masyado na itong malayo, binalaan ni Carlos sa panahon ng isa pang morning briefing. Kapag pumasok siya sa interview na yon, makikita niya ang litrato mo sa dingding, ang biography mo, at ang mga company material. Ang house o cards na ito ay malapit ng gumuho. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Isang kilos na makikilala ni Chloe mula sa kanilang unang pagkikita. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Pagkatapos ng interview at nakuha niya ang trabaho, ipaliwanag ko ang lahat noon. Umiling si Carlos. Sir, mararamdaman niyang betrayed. Nagsinungaling ka sa kanya sa loob ng isang buwan. Hindi ako nagsinungaling, protesta ni Janes. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang lahat. Sa isang relasyon, iyan ang parehong bagay, sagot ni Carlos nang walang pag-iimbot. Ang interview sa Horizon Technologies ay naging perpekto. Hinangaan ni Chloe ang marketing director sa kanyang mga innovative idea at masigasig na unawa sa consumer engagement. Ang state of the office, generous salary offer, at comprehensive benefit package ay tila masyadong maganda upang maging totoo. Gusto naming ialok sa inyo ang posisyon, sabi ng marketing director sa pagtatapos ng kanilang meeting. Maaari ba kayong magsimula sa Lunes? Pagad na tinanggap ni Chloe, ang kanyang puso ay lumilipad sa kaligayahan at pananabik. Ang financial stability ay sa wakas ay abot kamay. Maaari niyang alagaan si Rita. Ituloy ang kanyang mga pangarap sa career
at itayo ang kinabukasan na palagi niyang naiisip. Nang gabing iyon, nakipagkita siya kay Janice sa kanilang karaniwang cafe upang ibahagi ang hindi paniwalang balita. Nakuha ko ang trabaho, anunsyo niya, halos kumikinang sa kaligayahan. Hindi ako makapaniwala. Harrison Technologies, kumpletong benefit. Sweldo na double sa inasahan ko. Maraming salamat sa paggawa nito na posible. Naramdaman ni Janice ang kanyang puso na sabay na lumilitad at lumulubo. Ang kanyang kaligayahan ay lahat ng inasahan niya. Ngunit binuo ito sa isang pundasyon ng mga lihim na malapit ng gumuho. Chloe, nagsimula siya. Alam, hindi na niya maaaring antalahin ng katotohanan. May isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo tungkol sa Harrison Technologies. Tungkol sa akin. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nag-ping ang telepono ni Chloe sa isang emergency call na magpapabago muli sa lahat. Ang tawag sa telepono ay dumating sa pinakamasamang posibleng sandali. Ang mukha ni Chloe ay namutla habang nakikinig siya sa boses sa kabilang dulo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinawakan niya ang bitas. Ano yon? Tanong ni Janice kaagad. Nakikita ang kanyang pagkabalisa. Ang lola ko, bulong ni Chloe. Tinatapos ang tawag. Umagsak siya sa grocery store. Dadalhin siya sa General Hospital. Nang walang pag-aalilangan, tumayo si Janice at hinawakan ng kanyang braso ng marahan. Halika. Ihahatid kita roon. Ang biyahe patungo sa ospital ay lumipas sa isang blur ng mga ilaw ng lungsod at balisang katahimikan. Naligid si Janice sa trapiko ng may parehong kasanayan na ipinakita niya sa kanilang unang pagkikita habang si Chloe ay nakaupo sa tabi niya. Sinusubukang prosesang sinabi sa kanya ng paramedic. Si Rita ay nagkaroon ng heart attack at dinadala sa emergency surgery sa ospital. Naglakad si Chloe sa waiting room habang si Janice ay nakaupo ng tahimik malapit. Nag-aalok ng tahimik na suporta. Tumating si Nina sa loob ng isang oras. Isinara ng maaga ang coffee shop. May balita ba? Tanong ni Nina. Niyakap ang kanyang kaibigan ng mahigpit. Nasa surgery siya, sagot ni Chloe. Ang kanyang boses ay walang laman sa pag-aalala. Sabi nila, isang mild heart attack. Sa tingin ng surgeon, kailangan niya ng triple bypass, ngunit ang halaga, guminto siya. Hindi matapos ang pangungusap. Nakikinig si Janice mula sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay sumakit para sa malinaw na paghihirap ni Chloe. Kumusta ang insurance? Tanong niya ng marahan. Sinakop ng Medicare ang ilan, ngunit hindi ang lahat. Sabi ng surgeon, tinitingnan namin ang higit sa tawang sa medical bill. Kahit na may payment plan, hindi ko iyon makakayanan. Ang luha ay sa wakas ay dumaloy sa pisngi ni Chloe. Nakuha ko lang ang hangang trabaho na ito at hindi pa rin sapat upang iligtas siya. Inaplos ni Nina ang likod ni Chloe. Iisip tayo ng paraan. Baka may charity program ang ospital. O maaari tayong set up ng fundraiser. Tumayo si Janice nang bigla. Pabalik ako kaagad, sabi niya. Lumabas sa bulwagan upang tumawag sa telepono. Lumapit si Nina. Kinikilala na ang kanyang kaibigan ay malapit ng gumuho. Galit ako dahil nagtiwala ako sa kanya, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay nabasag. Akala ko nagmamalasakit siya sa akin kung sino ako. Hindi dahil ako ay isang charity kasi na gusto niyang ayusin. Naramdaman ni Janice na nabasag ang kanyang puso sa kanyang mga salita.
Hindi ka kailanman isang charity case. Iniligtas mo ang umaga ko. Tandaan. Tinulungan mo ako noong mayroon kang lahat ng dahilan na huwag. At tila sinusubukan mo akong bayaran ng utang na yon mula noon. Sagot ni Chloe ng mapait. Ang trabaho, ang mga cozy date, ang atensyon. Lahat iyon ay pagkakasala, hindi ba? Bago makasagot si Janice, isang doktor na nakasuot ng surgical scrubs ang lumapit sa kanila. Ang pamilya ni Rita Martinez. Agad na bumaling si Chloe sa doktor. Ang kanyang galit ay pansamantalang nakalimutan sa harap ng mas pressing na pag-aalala. Ako, ang kanyang apo. Kumusta siya? Naging maayos ang surgery, sabi ng doktor nang may nakasisiglang ngiti. Nagawa naming gawin ang bipas ng matagumpay. Matatag na siya ngayon at dapat na gumaling ng lubusan sa tamang pag-aalaga at rehabilitation. Pumagsak si Chloe sa kanyang upuan dahil sa ginhawa. Ang emosyon na bigat ng gabi ay sa wakas ay bumagsak sa kanya. Salamat, doktor. Kailan ko siya makikita? Nasa recovery siya sa loob ng ilang oras, ngunit maaari mo siyang bisitahin ng maikli sa umaga. Dapat kong banggitin na may nagbago sa kanyang care plan. Ililipat siya sa Presbyterian Medical Center para sa specialized cardiac recovery. Ang lahat ng gastusin ay sasakupin ng isang anonymous donation sa pamamagitan ng Harrison Foundation. Ang ulo ni Chloe ay biglang tumingala upang titigan si Janice na nag-aaral ng kanyang mga kamay ng maingat. Inawa mo ito, sabi niya ng mahina. Ang Harrison Foundation ay tumutulong sa mga pamilya na naharap sa mga medical emergency. Sagot ni Janice nang hindi tumitingala. Iyan ang umiira para sa foundation. Pagkatapos pumalis ng doktor, isang hindi komportable na katahimikan ang nanatili sa maliit na grupo. Si Chloe ay nahati sa pagitan ng labis na pasasalamat para sa buhay ng kanyang lola na nailigtas at malalim na sakit sa panlililang ni Janice. Kailangan ko ng hangin, anunsyo niya. Naglakad patung sa hospital exit. Nagsimulang sundan siya ni Janice, ngunit inilagay ni Nina ang isang kamay sa kanyang braso. Igyan mo siya ng ilang minuto, payo niya. Masyadong marami ito upang i-process. Sa labas, nakatayo si Chloe sa malamig na hangin ng gabi. Sinusubukang ayusin ang kanyang magkasalumat na emosyon. Sa isang banda, iniligtas lang ni Janice ang buhay ng kanyang lola sa kanyang pagiging mapagbigay. Sa kabilang banda, ang lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa kanya at sa kanilang relasyon ay binuo sa hindi kumpletong katotohanan. Nang sumama si Janice sa kanya, ilang minuto ang lumitas, hindi niya kinilala ang kanyang presensya sa simula. Alam kong galit ka, sabi niya ng mahina. May karapatan kang maging galit. Hindi ko alam kung ano ako, sagot ni Chloe. Nakatitig pa rin sa CT skyline. Nagpapasalamat na sasaktan, naguguluhan, nalulula. Iniligtas mo ang buhay ni Rita ngayong gabi at hindi ko yan mababayaran. Ngunit naramdaman ko rin na hindi ko alam kung sino ka talaga. Ako ang parehong tao na bumili sa iyo ng kape at nakinig sa iyong mga pangarap, sabi ni Janice. Ako ang parehong tao na iisip na ikaw ay makinang at mabait at mas malakas kaysa sa sinuman. Ang pera ay hindi nagbabago kung sino ako sa loob. Pumaling si Chloe upang harapin siya. Ngunit binabago nito ang lahat. Ang trabaho na nakuha mo sa akin, ang atensyon
na ibinigay mo sa akin, maging ang pag-uusap na ito. Paano ko malalaman kung ano ang totoo at kung ano ang isang billionaire na naglalaro ng mga laro sa buhay ng mga tao? Dahil kilala mo ako, sagot ni Janice nang may tahimik na intensidad. Itong mga nakaraang linggo, nakita mo kung sino talaga ako. Hindi ang CEO, hindi ang billionaire. Si Janice, ang lalaki na panik nang nasira ang kanyang kotse, na umaasa sa mga pag-uusap sa kape. Na iisip na ikaw ay kahanga. Hanga eksakto kung sino ka. Ngunit ikaw ang billionaire sa lahat ng oras, itinuro ni Chloe. Pinili mong itago iyon sa akin. Na nangangahulugang pinili mo na hayaan akong magsikap noong kaya mo akong tulungan. Dinaanan ni Janice ang kanyang kamay sa kanyang buhok, isang kilos na kinilala niya ngayon bilang tanda kapag siya ay frustrated o nerbiyoso. Nagamit na ako dati, Chloe. Ang mga babae na nagpanggap na nagmamalasakit sa akin, ngunit talagang gusto lang ng access sa aking pera at kay Castell. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong nagustuhan ako nang hindi alam kung ano ang maaari kong ibigay sa kanila. Iyan ay nila. Uminto siya, naghahanap ng tamang mga salita. Iyan ay naramdaman na parang lahat. Kinaumagahan, si Rita ay gising at alerto sa kanyang pribadong silid sa Presbyterian Medical Center. Ang pasilidad ay malinaw na top tier na may state, OSNLE, ARC-8 at mapagmasid na nursing staff na nagpamukha sa General Hospital na parang isang pangunahing klinik. Mia, sabi ni Rita, nang mahina habang pumasok si Chloe sa silid, ang lugar na ito ay fancy. Paano natin ito binabayaran? Umupo si Chloe sa tabi ng kama ng kanyang lola, hawak ang kanyang kamay ng marahan. Isang foundation ang sumasakop sa lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera ngayon. Anong foundation? Tanong ni Rita, ang kanyang mga mata ay matalas sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan. Ang Harrison Foundation, sagot ni Chloe nang mahiya. Pinag-aralan ni Rita ang mukha ng kanyang apo. At may kinalaman ba ito sa iyong Janice? Ang apelyido niya ay Harrison, inamin ni Chloe. Siya ang ayos ng lahat. Siya ay isang billionaire. Siya ang nagmamay-ari ng kumpanya na nag-hire sa akin. Nagsisinungaling siya sa akin sa loob ng ilang linggo tungkol sa kung sino talaga siya. Ahimik si Rita ng matagal, nagpo-process ng impormasyong ito. Ngunit iniligtas niya ang buhay ko, sabi niya sa wakas. Oo, at binigyan kanya ng magandang trabaho. Oo. At nitong mga nakaang linggo, trinato ka ba niya ng maayos? Oo, nang may respeto at kabaitan. Tumango si Chloe, hindi na itanggi ang patuloy na thoughtfulness at pag-aalaga ni Janice. Kung ganoon, baka, sabi ni Rita ng dahan-dahan, ang tanong ay hindi kung bakit hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol sa kanyang pera. Baka, ang tanong ay kung bakit mas galit ka sa pera kaysa sa nagpapasalamat sa lalaki. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Pinisil ni Rita ang kamay ng kanyang apo. Mayaman man o mahirap, pinili niyang tulungan ka ng umagang yon. Mayaman man o mahirap, gumugol siya ng mga linggo sa pagkilala sa iyo bilang isang tao. Mayaman man o mahirap, iniligtas niya ang buhay ng iyong matandang lola kagabi. Ang pera ay nagbabago ng skala ng kanyang pagiging mapagbigay. Ngunit hindi nito binabago ang kanyang puso. Ngunit nagsinungaling siya sa akin.
Nagprotekta siya sa sarili. Itinama ni Rita ng marahan. Parang nagprotekta ka sa sarili sa aakala na siya ay ordinaryo. Minsan, hindi natin inilalabas ang lahat tungkol sa ating sarili hanggang sa alam natin na ligtas na. 2 araw ang lumipas, bumalik si Chloe sa kanyang apartment at nakita ang isang sobre na nadula sa ilalim ng kanyang pinto. Sa loob ay isang sulat na sulat, kamay mula kay James at isang set ng mga susi. Mahal na Chloe, ang sulat ay nagsimula. Alam kong nagkamali ako sa kung paano ko hinawakan ang ating relasyon at alam kong kailangan mo ng oras upang magpasya kung mapapatawad mo ako. Ngunit gusto kong malaman mo na anuman ang maging desisyon mo tungkol sa atin, ang ilang bagay ay nananatiling totoo. Ang trabaho mo sa Harrison Technologies ay sa iyo dahil kinita mo iyon sa iyong talento at pasyon, hindi dahil sa anumang personal na koneksyon. Ang medikal na pag-aalaga ng iyong lola ay patuloy na sasakupin dahil iyan ang ginagawa ng mga disanding tao para sa isa't isa, hindi dahil umaasa ako ng anuman. At ang mga susi na ito ay aari ng apartment sa itaas ng sayo na binili ko para sa paggaling ni Rita. Kailangan niya ng isang lugar na tahimik at komportable upang gumaling. At kailangan mong maging sapat na malapit upang tulungan siya. Hindi ito tungkol sa pera o obligasyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama para sa mga taong pinagmamalasakitan ko. Kung mahanap mo sa iyong puso, nagbigyan tayo ng isa pang pagkakataon, maghihintay ako sa lugar kung saan tayo unang nagbahagi ng kape bukas ng tanghali. Kung hindi, maiintindihan ko at igagalang ko ang iyong desisyon. Anuman ang mangyari, ikaw at si Rita ay inalagaan dahil iyan ang ginagawa ng mga tao para sa mga mahal nila. James. Pinasa ni Chloe ang sulat ng 3 beses. Ang kanyang mga emosyon ay umikot sa pasasalamat, pagkadismaya, at isang bagay na naramdaman na mapanganib na malapit sa pag-ibig. Umakyat siya sa hagdan patungo sa apartment sa itaas ng kanya at ginamit ang mga susi upang buksan ang pinto. Ang espasyo ay maganda, isang ganap na may furnishing na 2-bedroom apartment na may tanawin ng parke, modernong mga appliance at lahat ng kakailangan ni Rita para sa isang komportabling paggaling. Ito ay mapagbigay ng hindi ostentatious, praktika ng hindi impersonal. Nang gabing iyon, umupo si Chloe kasama si Nina sa brew and bake nakatitig sa sulat at mga susi sa mesa sa pagitan nila. Kaya, ano ang gagawin mo? Tanong ni Nina pagkatapos marinig ang buong kwento. Hindi ko alam, sagot ni Chloe ng tapat. Ang isang bahagi ko ay naramdaman na manipulated, na parang ginamit niya ang kanyang pera upang malutas ang mga problema sa halip na maging tapat sa akin. At ang kabilang bahagi ay naaalala kung paano siya tumingin sa akin sa panahon ng ating mga pag-uusap, kung paano siya nakinig ng magsalita ko tungkol sa aking mga pangarap, kung paano niya ako pinaramdam na ako ang pinaka-interesanding tao sa silid. Umindo si Chloe. Ang kabilang bahagi ay nagtataka kung baka tama si Rita. Baka pinarurusahan ko siya dahil sa pagkakaroon ng pera sa halip na tumuon sa kung anong uri siya ng tao. Ano ang sinasabi ng puso mo? Tanong ni Nina ng marahan. Naisip ni Chloe ang tawa ni James, ang kanyang tunay na interes sa kanyang mga ideya, ang paraan ng paghatid niya sa kanya sa ospital nang walang hiningi. Ang puso ko ay nagsasabi sa akin na siya ay isang mabuting tao na gumawa ng ilang masamang pagpipilian.
tungkol sa katapatan. Ang ulo ko ay nagsasabit sa akin na ang mga relasyon na binuo sa mga lihin ay karaniwang hindi gumagana. Ngunit paano kung mungkahin ni Nina, hindi ito tungkol sa foundation na binuo sa mga lihin? Paano kung ito ay tungkol sa dalawang tao na nakahanap ng isang bagay na totoo at ngayon ay kailangang magpasya kung karapat, dapat itong ipaglaban? Kinaumagahan ng tanghali, si Chloe ay nakatayo sa labas ng kaki kung saan siya at si James ay nagbahagi ng kanilang unang punay na pag-uusap. Sa pamamagitan ng bintana, nakita niya siyang nakaupo sa parehong sulok na mesa, nakatitig sa kanyang mga kamay habang naghihintay siya. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Tumingala si Janice habang lumapit siya. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pag-asa at pagpaparaya. Hindi ako sigurado na darating ka, sabi niya habang umupo siya sa tapat niya. Hindi rin ako sigurado, sagot ni Chloe ng tapat. Marami akong iniisip tungkol sa sinabi mo, tungkol sa sinabi ni Rita, tungkol sa kung ano ang gusto ko. At ano ang gusto mo? Tiningnan ni Chloe ang kanyang mga mata ng diretso. Gusto ko ng katapatan, kumpletong katapatan, kahit na hindi iyon komportable o komplikado. Mayroon ka niyan, nangako si James kaagad. Gusto kong maging sigurado na nagmamalasakit ka sa akin kung sino ako. Hindi dahil ako ay isang proyekto na gusto mong ayusin. Chloe, inayos mo ako. Naalala mo, nang umagang iyon nang pinili mong tumulong sa halip na protektahan ang sarili mo. Pinaalalahanan mo ako na mayroon pa ring mabubuting tao. Hindi mo kailangan ng pag-aayos. Kailangan mo ng pagkakataon at nagpapasalamat ako na maibigay ko iyon. Gusto kong malaman na kung gagawin natin ito, kung susubukan nating magtayon ng isang bagay ng magkasama, ito ay bilang magkapantay. Hindi bilang isang billionaire. At ang kanyang charity case, inabot ni Janice ang mesa at hinawakan ang kanyang kamay ng marahan. Ikaw ang pinakamalakas, may kakayahang tao na kilala ko. Itinayo mo ang sarili mo mula sa wala, inalagaan ng iyong lola, at hindi kailanman nawala ang iyong kabaitan sa kabila ng pagharap sa mga pagkadismaya na sana ay nagpagalit sa iba. Ayaw kong maging tagapagligtas mo, Chloe. Gusto kong maging partner mo. Naramdaman ni Chloe na nagsimulang gumuho ang huling mga pader sa paligid ng kanyang puso. Ang trabaho sa Harrison Technologies ay sa iyo anuman ang mangyari sa ating dalawa. Ang iyong mga ideya sa panahon ng interview ay makinang. Ang marketing director ay nagmamalaki tungkol sa iyo sa loob ng ilang araw. At ang medical care ni Rita ay magpapatuloy dahil iyan ang tamang gawin. Walang leverage, walang obligasyon. Dahil lang sa inaalagaan ng pamilya, ang pamilya. Pamilya. Tinaas ni Chloe ang isang kilay. Ngumiti si James. Umaasa ako na doon tayo, papunta. Kung tatanggapin mo ako. 6 buwan ang lumipas, si Chloe ay nakatayo sa kanyang bagong opisina sa Harrison Technologies. Nakatingin sa city skyline habang sinusuri niya ang marketing campaign na nanalo lang ng National Award. Ang kanyang innovative approach sa consumer engagement ay nipirevolutionize ang brand strategy ng kumpanya at nakakuha sa kanya ng promotion sa senior marketing director. Kumatok si James sa doorframe. May hawak na 2 tasa ng kape. Abala ang umaga. Ang pinakamahusay, sagot ni Chloe. Tinatanggap ang kanyang caramel macchiato na may nagpapasalamat ng ngiti. Ang Peterson account ay inaprubahan lang ang aming proposal para sa kanilang products launch.
Yan ang aking makinang na girlfriend, sabi ni Janice nang may malinaw na pagmamalaki. Handa na para sa tanghalian, kasama si Rita. Nagtatag sila ng isang lingguhang tradisyon ng paghapunan kasama si Rita, na ganap nang gumaling at ngayon ay nakatira ng komportable sa apartment na binili ni Janice. Naging parang lola na rin siya kay Janice. Nag-aalok ng karunungan at nagpapanatili sa kanilang dalawa na grounded sa kabila ng kanilang tagumpay. Sa totoo lang, sabi ni Janice, ang kanyang boses ay nagkaroon ng nerbiyos na kalidad na kinikilala ni Chloe. May gusto akong itanong sa iyo. Inaabot niya ang kanyang jacket pocket at kinuha ang isang maliit na ballot box bumagsak sa isang tuhod doon mismo sa kanyang opisina. Chloe Martinez, binago mo ang buhay ko sa sandaling pinili mong tulungan ng isang estranghero sa halip na protektahan ang sarili mong interes. Ginawa mo akong mas mahusay na lalaki, mas mahusay na leader, at mas mahusay na tao. Pakakasalan mo ba ako? Tumingin si Chloe sa lalaking nagsimula bilang isang estranghero na may problema sa kotse at naging kanyang partner sa bawat aspeto. Oh, sabi niya nang walang aalinlangan. Ngunit sa susunod na gusto mong propose, makahuwag sa opisina. Isipin ng mga tao na pumayag lang ako dahil boss kita. Tumawa si Janice habang isinusot niya ang singsing sa kanyang daliri. Hayaan mo silang isip kung ano ang gusto nila. Alam natin ang totoo. Ano yon? Na minsan, ang pinakamahusay na mga bagay sa buhay ay nagsisimula sa isang sirang kotse at isang mabait na puso. Habang magkayakap sila sa kanyang opisina na nakatanaw sa lungsod, binalikan ni Chloe kung gaano dramatically nagbago ang kanyang buhay mula ng umagang iyon nang miss niya ang kanyang interview sa Sterling Communications. Nawala siya ng isang pagkakataon, ngunit nagkaroon ng isang bagay na mas mahalaga, isang pag-ibig na binuo sa paggalang, ibinahaging halaga, at ang uri ng katapatan na nagmumula lamang pagkatapos ng pagtatrabaho sa mahirap na katotohanan ng magkasama. Tama si Rita, gaya ng karaniwang ginagawa niya. Ang kabaitan ay talagang nagbukas ng mas maraming pinto kaysa sa ambisyon. Minsan, ang pagtulong sa isang estranghero na may sirang gulong ay ang unang hakbang lamang patungo sa pambihirang paglalakbay sa lahat. Isang taon ang lumipas. Ang taunang charity gala ng Harrison Foundation ay hosted sa ballroom ng pinakaprestihiyosong hotel ng lungsod. Si Chloe, na ngayon ay Chloe Harrison, ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, habang tinatanggap nila ang mga bisita sa isang gabi na inialay sa pagbibigay ng emergency medical assistance sa mga pamilya na nasa krisis. Pangaginang at Ginoo, tinugunan ni Janice ang karamihan mula sa podyum. Ang foundation na ito ay umiiral dahil itinuro sa akin ng aking asawa na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dolyar, kundi sa pagkakaiba na ginagawa natin sa buhay ng bawat isa. Ngumiti si Chloe mula sa audience. Ang kanyang kamay ay nakasalalay sa kanyang tiyan kung saan lumalaki ang kanilang unang anak. Umupo si Rita sa tabi niya, elegante sa kanyang elehing gown at kumikinang sa pagmamalaki sa pamilya na tinulungan niya na hubugin sa pamamagitan ng ibig at karunun. 2 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy si Janice. Akala ko naiintindihan ko ang tagumpay. Nagtayo ako ng isang kumpanya, nagtipon ng yaman, at nakamit ang lahat ng inakala kong gusto ko. Ngulit nawawala ako sa pinakamahalagang bagay sa lahat. Isang taong ibabahagi ko na mas nagmamalasakit sa aking karakter aysa sa aking bank account. Nakita niya si Chloe sa audience at ngumiti. Ngayong gabi, hindi lang kami nagpapalaki ng pera
para sa mga pamilya na nahaharap sa mga medical emergency. Ipinagdiriwang namin ang katotohanan na ang pinakamaliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magbago ng lahat. Minsan ang pagtulong sa isang estranghero ay hindi lamang ang tamang gawin. Ito ang unang hakbang patungo sa pagtuklas kung sino ka. Habang pumupuno ang palakpakan sa ballroom, naisip ni Chloe kung gaano dramatically nagbago ang kanyang buhay mula ng umagang yon nang miss niya ang kanyang interview sa Sterling Communications. Nawala siya ng isang pagkakataon, ngunit nagkaroon ng isang bagay na inkaniteli, mas mahalaga, isang love story na nagsimula sa kabaitan at magtatagal ng habang buhay.